Magandang araw ulit guys and welcome back to our channel. Ngayon naman papakita ko sa inyo o ituturo kung paano mag-bend ng PVC pipe. Bali ito yung mga PVC pipe na common lang nagagamit sa ating bahay. Ito lang yung laki niya, yung 20 mm. Bali pag nga pala kayo gagamit guys ng PVC pipe, lalo na sa ating bahay, mas may advice ko, yung makapal na siya gaya ng mga ganito, 2.2 mm. Yun yung kapal niya kasi pag yung manipis, lalo na iaabang natin sa slab or sa pinaka second floor ng ating bahay, pag naipit kasi siya ng mga bakal or na apakan, may tendency siyang mapisa eh. Pero pagka ganito, kahit siya maipit sa bakal, hindi siya agad-agad mababali or mapipisa. Then pag ibined natin to, napaka-flexible niya, basta ininit lang natin. Hindi siya kagaya nung maninipis na napipisa or minsan napuputol pa pag bined natin. Bali marami namang klaseng ginagamit para mabend ang isang PVC. Meron diyang which is yung spring. Kasi yung spring mas dito lang siya sa gantong makakapal pinaka-advisable. Kasi pagka doon na sa maninipis na PVC, hindi na rin pwede advisable yung ganong spring kasi napipisngot nga siya. Then, pwede rin yung heat gun or kasi pag yung heat gun naman, lalo pag wala pa kayong kuryente sa isang project or sa site, hindi rin siya advisable. Kaya mas, gagamitin natin ngayon yung ganitong torch. Ito kasing torch, bale, meron lang siyang gantong butane gas, then itong torch lang, kahit nasa kayo, pwede natin gamitin. Bali, pakita ko na sa inyo kung paano mag-bend ng gantong PVC gamit ang torch. Before guys tayo mag-start, mas maganda maglagay tayo ng guantes kasi medyo pag bebend natin, medyo mainit itong PVC para ma-avoid na rin natin na tayo ay mapaso. Ayan, pakita ko sa inyo. Pag magbe-bend tayo guys, mula dun sa sukat natin sa PVC, iinit natin, bali sandangkal para pag bebend niya, hindi siya mapipisa. Kasi pagka malapit lang ang pagbe-bend natin, yung iniinit natin, hindi ganun kahaba, ganito ang tendency niya, which is mali pag napisa ng ganyan. Kasi pag napisa ng ganyan, may hirapan na tayo magpasok ng wire sa ating PVC. Pakita ko sa inyo kung paano mag-bend. Ayan guys, bali halos isang dangkal lang, then pag iinit naman ito, iikot nyo lang din yung PVC para kumbaga balanse yung magiging malambot na part niya. Kasi pagka nakafocus lang siya sa isang lugar, may tendency na yun lang part na yun yung lumambot or masunog. Yan din, iaano yun din. Kita nyo naman guys, pag pwede na siyang i-bend. Pag makakapal kasi, medyo talagang maano yun siya, palalambutin nyo siyang maigi. Hindi gaya ng mga black na PVC, hindi nyo siya pwedeng palambutin kasi once na pinalambot nyo siyang maigi, may tendency nga siyang mapisa. Ayan guys, pagka nakita nyo nalambot na, halos malapit na siya, pwede na siyang i-bend. Ayan. Dapat ganyan kahaba, then pag-bend natin, dapat may prepare kayo na basahan na. Yung basahan na basa para once na i-bend nyo, yan. Ano nyo lang itong basahan na basa, yan. Ipe-press nyo siya para ma-avoid yung pagkakapisa nitong PVC. Ipe-press nyo siyang ganon, then hihilahin nyo siya para maganda ang pinaka pag-bend niya. Yan. Ipe-press nyo siyang ganon. Yan. Pagka kayo guys magbe-bend, dapat yung pagkaka-bend niya hindi masyadong kumbaga malayo. Kasi pag inabang natin to sa slab, pag masyadong malayo, minsan nalutang siya sa semento or kita. Yan. Palalamigin na lang natin, din okay na siya. Ayan guys.
Bali ganyan lang, dapat wala siyang, kumbaga hindi napisa ito, then hindi rin siya masyadong mahaba yung bend niya. Kasi pagpapasok nung wire, pag masyadong mahaba, minsan mahirap din kasi nabangga din yung dulo ng wire. Yan. Ganito yung hindi magandang pagkakabend, yung masyadong mahaba. Kasi pagka inabang natin siya sa slab, ang tendency niya, minsan nalabas yung dulo niya. Halimbawa, 5 inches lang yung kapal ng buhos ng slab or nung ating second floor or nung pag-aabangan natin sa mga pader, minsan nalabas itong ganito. Kaya mas maganda, pagkakabend niya, ganyan. Yan. Bali guys, yung pag-offset naman, papakita ko sa inyo. Pero itong offset na to, kasi madalang namang gamitin to eh. Kasi kalimitan nakalubog naman or naka-conceal yung ating mga PVC, then utility box. Ginagamit lang to pagka naka-mounted or nakalutang yung ating mga PVC pipe, then tsaka yung mga utility box sa ating pader. Pag-offset naman niya, mabilis lang. Halos ganun lang din. Tansyan nyo na naman kasi halos yung kapal ng utility box. Kaya mabilis nyo lang may offset ito. Tapos, pag papalambot ulit tayo ng PVC, ganun ulit, halos isang dangkal yung layo niya para pagka i-offset natin or i-bend natin siya, mabilis na siya kasi pagka konti lang clearance, may hirapan tayo mag-bend. Kaya dapat mahaba yung clearance niya. Pagka ito nga palang torch, huwag nyo masyadong lalakasan yung apoy kasi guys, pag masyadong malakas, ang tendency niya, masunog yung PVC. Ayan, ganyan lang. Ayan, basta ganyan yung PVC natin, alam nating malambot na, ayan. Okay na yan. Then, pag-offset nyan, i-ano nyo lang to, hihilahin nyo lang, then ipupush nyo lang ito dito. Ayan. Ganyan lang guys, para lagi nyo susuportahan ng basahan na basa para hindi mabebend or mapipisa yung ating PVC. Pag yung susuportahan nyo yung basahan, ganito, ipepress nyo siya. Kumbaga, ibabalik nyo siya sa dati niyang hubog, yung, kumbaga, bilog yung ating PVC, yung pagkabilog niya. Para hindi tayo mahirapan pagpapasok ng wire. Bali ganun lang guys, oh. Mabilis lang naman siya mag-bend ng PVC. Kaya, kahit sa bahay, kaya-kayanin nyo na to. Kung wala naman kayong torch, minsan, pwede naman kasi na apoy lang. Halimbawa, meron kayong papel or pwede naman kasi yon. Kaya kung kahit sa bahay, kaya-kaya nyo